Bagwis, ikaw pala yan. Ba't naparito ka sa silid ko? Hinahanap talaga kita, Tay Nestor. At may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun itatanong mo sa akin? Bagwis at mukhang napaka-importante. Magtatanong lang sana po ako tungkol sa lalaki na yun. Sinong lalaki? Bagwis? Si Ernesto ba yung ibig mong sabihin? Oo, Tay. Yung lalaking nakaitim. Matagal nyo na ba siyang kilala ni Elena? Si Elena yung nagpakilala dito sa akin. Bagwis, nakilala daw niya sa mall. Mukhang masama kasi yung kutob ko sa lalaking yun, Tay Nestor. Mukhang mabait naman si Ernesto. At siya nga daw tumulong kay Elena nung nahulog yung cellphone niya. At tumulong din siya sa pamimigay ng bigas sa amin. Ganon. Ganun po ba, Tay Nestor? Pasensya na po at naging masama yung kutob ko sa lalaking yun. At mabait na mapala yun sa inyo. Elena, mauna na siguro ako at doon na lang siguro ako kakain sa bahay. Pasensya ka na talaga, Ernesto, ha? Hindi kasi alam na inubos na pala ni Draco yung pagkain. Walang problema, Elena, basta ikaw. At sayang hindi ko natikman yung luto mo. Sa susunod na balik mo dito, Ernesto, ipagluluto kita ulit, promise. Sige, Elena, at aalis na ako at babalik na lang ako next time. Okay, Ernesto, salamat sa pag-intindi at ingat ka sa daan pag uwi mo. Tay at Bagwis, kumain na lang siguro tayo sa labas at inubos na ni Draco yung niluto kong pagkain kanina. Pasaway talaga tong si Draco, kaya pala pumunta agad sa kusina kanina. Pagpunta namin ni Ernesto kanina, simot na lahat ng plato sa lamesa. Pagdating talaga sa pagkain, walang makakatalo nitong si Draco. Parang natae nga agad si Draco. Sa dami ba naman ng nakain niya? Siya nga pala, saan na naman nagpunta si Draco at nawala dito? Grabe, ang sarap naman itong tinatawag nilang fishball. Bakit kaya hindi lasang isda tong fishball nila? Kayo ano masasabi niyo mga viewers? Grabe, mukhang nakulangan ako dun sa kinain ko na fishball ah. Ano kaya susunod na bibiling ko at hindi pa to nabubusog yung tiyan ko? Ito naman yung lalantakan ko at mukhang masarap sa paningin. At beef shawarma daw yung tawag nito, sabi ni ating na nagtitinda. Ano anak, alam mo na ba yung eksaktong lokasyon kung saan nakatago yung ginto? Yes, Dad. Alam ko na. Pati passcode ng vault na tandaan ko. Mabuting balita yan anak. At bukas ng gabi, nanakawin na natin yung mga ginto. Paano natin mananakaw yung lahat, Dad eh? Kay dami-dami nun. Ako na bahala anak. At may mga tao akong babayaran na tutulong sa atin. Okay, Dad. I know you know what you're doing. Mamaya, detalye mo yung lahat para magawa natin ang plano. Sige, Dad. You can ask me anything tungkol sa lokasyon ng ginto. May naisip na ako, Dad, kung paano mapapadali yung pagnanakaw natin ng mga ginto. Ano yung naiisip mong plano, anak? At sabihin mo agad sa akin. Para malaman ko kung pwede ba yung pinaplano mo. Aayain ko sina Elena at Tatay Nestor na mamasyal bukas ng gabi para walang tao yung bahay nila. Ang talino mo talaga, anak, at manang-mana ka talaga sa akin. Of course, Dad. San pa ba naman ako magmana kundi sa'yo lang? Grabe, ang daming pagkain nito, Elena. At ang sarap-sarap siguro nito. Oo, Bagwis. At tiyak magugustuhan mo ang lahat ng pagkain dito. Siguro ang mahal ng mababayaran natin ito, Elena. At ang daming pagkain. Eat all you can to Bagwis at pwede kang kumain hanggat gusto mo. Malas ni Draco at hindi siya nakasama dito. Oo nga. At sayang at hindi nakasama si Draco dito. Saan kaya nagpunta yung si Draco at bigla na lang nawawala? Sa tingin ko, lumabas ng bahay yon at naghanap ulit ng pagkain. Hello, Armando. Gusto ko sana magpadala ka ng tao dito, mga 6 na katao, at yung maasahan ko sa pagnanakaw ng mga gamit. Hello, Don Pakundo. Milagro. At napatawag ka sa akin. At akala ko si Bugart na yung pinagkakatiwalaan mo. Walang kwenta yung pinapadala ni Bugart sa akin ng mga tauhan at puro mga bopols lahat. Ngayon yung tauhan mo naman yung susubukan ko. Ganun lang ba kadami yung kailangan mong tauhan? Sisiw lang sa akin yon at tiyak magagaling yung ipapadala ko sa'yo. Siguruhin mo lang na magagaling yung ipapadala mo sa akin, Armando. At ayaw ko ng mga palpak na tauhan para hindi naman sayang yung bayad ko. Huwag mo ako itulad kay Bugart, Don Pakundo. Alam kong alam mo na, mga kalidad yung mga tauhan ko na nandito. Siya, sige na, Armando. At masyado ka namang mainitin ng ulo. At bukas, magpadala ka na ng 6 na tauhan dito sa bahay. Okay, Don Pakundo, walang problema, Don. At handa mo na rin yung ipangbabayad mo sa akin bukas.
Hello, Elena. Busy ka ba bukas ng gabi? Yayayain ko sana kayo ni Tatay Nestor na mamasyal. At may alam akong magandang lugar na pwede puntahan. Okay, sige Ernesto. At wala naman kaming gagawin ni tatay bukas ng gabi. At pwede ba natin masama sina Bagwis at Draco? Okay, Elena. At mabuti nga yun para wala talagang tao sa bahay nyo. Para walang maiwan. At kawawa naman kung hindi makasama. Thank you, Ernesto. At ang bait mo talaga. Siguradong matutuwa yung mga kaibigan ko na si Bagwis at Draco sa gagawin nating pamamasyal. Bukas, Elena, mga 8 p.m., susunduin ko na kayo dyan sa bahay nyo. At for sure, magugustuhan nyo yung papasyalan natin na lugar. Mukhang kailangan ko nang mamili agad kung anong klaseng magarang kotse yung ipapabili ko kay Daddy. Ang dandali lang pala ninyong lukuhin, Elena at Tatay Nestor. Effective talaga always yung diskarte ko, oh. Aray ko, mukhang napadami na naman yung nakain ko. Saan kaya tong banyo na malapit? At mukhang matatain na naman ako nito.